medyo nahirapan po rin ako dito ng konti. No, kasi na yan na po ni Pastor sa unang araw na ating prayer meeting. Sabi na doon, sa kanyang pagpapaliwanag, sabi ito nahati sa dalawa. Ang talatang ito ay God's will is purpose and God's will is command. No, sabi ko dyan, pinaliwanag na po na ating pastor yan. Kung nandito po kayo, pakalaga po yung prayer meeting na yun. No, pinaliwanag po ng maayos at mainam. Ngunit alam po naman natin anong ibig sabihin sa ganitong pangyayari. God's sovereignty. Yan na po, God's sovereignty. Man's responsibility, hindi na po natin babaguhin po yan. Lalagyan pa ng title. Bakit po natin pinag-aaralan? Some people question. Dito, some people question whether the Lord is truly in control. Alam natin talagang tayo mga mananampalataya is God is in control. No? Totoo nga ba? Dito, they learn about tragedies in the world and wonder if perhaps God is in power enough to overcome all evil. Naalala ko ng isang taon na magkaroon ng bagyo ay meron pong na-accidenting 5 pastor. Naiwanan po ang church. Maraming pastor ang nawala. Na-accidente po sila. Lahat ng mga tao ay nagtataka doon sa Kalamba. Tumulong po lang sila doon sa Samar. Pero pagbalik nila, 6 sana sila eh, 6. Ngayon yung isa ay may kumabala. Sa 6 sa 5 yun, at marami silang nakita na nandun doon na sila pagpa-uwi na. Pero may nakakita daw sa kanila na eto na, nakauwi na, pero hindi pa nakararating. So doon sila nagtataka. Sabi nga mga pastor yan. At kaya hindi nakontrol na 5 pastor yan ay magkagayon. Nakatubo na naman po ang ating Biblia. Ang katubo yan ay is an appointed one's die. After this is judgment. No? Sabi dyan, or they encounter what seems like insurmountable obstacle in their own life and came to conclusion that His power is limited. Limitado ba lamang ang kapangyarihan ng Diyos? So makita natin ang pagkamasapit sa po yung mga tragedies, nababago na po yung pananaw ng tao. Yung si Job, hindi po nabago ang pananaw niya. Nawalan lahat ang mga mahal sa buhay niya. Sabi nga na ating pastor, pag nagsasalita tapos kay Job, maganda yung babae. Kasi wala na sinabing maganda. Kaya sabi ni Job, hindi pa tayo tatanggap ng mabuti at masama. So makita natin, tinatanggap ni Job yung power. No, yung sabi dyan is God is the ultimate authority. Tinatanggap. Yung kanta po ng It is well with my soul. Nag-i-experience po siya sa kumuha ng kanta. Because he knows God is the ultimate authority of our lives. Kaya nga sabi dito, marami po ang hindi nakakaunawa tungkol sa nangyayari at mangyayari pa sa ating buhay. Kasi, may fear. Pero kung tayo po ay sadyang pinalaki at tumago sa salita ng Diyos, wala po yan. No? Kaya nga sabi dito, in Psalms 119, tignan po natin.
Psalms 103. Sorry po. Medyo may present. Pagtingin na po ako sa mata eh. Ang mata ko yung sumisikit. Biglang lulugan. Ayan. Krema ko. Sabi dito sa 103:19, ang sabi po dito, the Lord hath prepared His throne in the heavens, and His kingdom ruleth over all. His kingdom ruleth over all. So dito makita natin is His sovereignty. So, kung ngayon, makita natin na naalala ko po yung prayer ng aking Panginoon. Sabi niya, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sin. For thy kingdom, ano ba yun sa ulit? For the kingdom is, For that is the kingdom, yan. the power. Yun po yun. So makita natin kung pinapanalangin, tinurutan ng panalangin, eh sapagkat siya po yung may authority. Sabi nga dyan, ba yung sabi, prayer na yung ibig sabihin ng acts. Adore, confess, thanksgiving and praise, and supplication. Di ba pala katapos ng prayer natin in Jesus' name? So, He has the authority. So, bakit natin, Jesus Christ is the authority. God, sovereignty is the authority. Kaya nga, kung ito ay siya, authority, siya rin po yung nakakaalam na tatanggap tayo sa Kanya na hindi pala tayo nang nandito sa pamamagitan po ng isa sinasabing eleksyon. Tandaan po natin, election is not like salvation, but elect unto salvation. So, bakit natin, sabi nga din, bakit? Those who receive God's salvation in Christ Jesus ay masasabi natin na talagang alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sabi nga dyan, based on the foreknowledge, alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Siya marunong sa lahat ng bagay. Kaya nga, the meaning of foreknow, the truth, God knows before they occurs, and the character and the choice of men, they are born. So, alam na po kung mangyayari ng Diyos para di kay silang, ganyan ka. Pero, tanda natin, huwag natin sabihin na ganito na nga ako. Ang responsibilidad niya ay, sabi nga, nung ikay niligtas ng Panginoon, ang sabi doon sa John 1:12, binigyan ng karapatan maging lalaking anak ng Diyos. So dapat, lalaking anak ng Diyos. Hindi po ganoon. Lalaki. Kaya nga, makikita natin na, sabi nga dito, ang kanyang kapangyarihan ay sabi nga, He reigns over everything and everyone. His power surpasses all other strength. Sabi po dito, the term omnipotent, omnipresent, omniscient are open to describe Him. Yan po yung ating laging sinasabi. All-knowing po ang Panginoon. Wala po may hindi ka pa mang pinanganganak o pagkapa
anak mo, alam na niya na kung sino ka. Maging sa pag-upo o sa pagtayo. So, nakita natin, sabi ko pa dito, in other words, our God is all powerful. His existence everywhere and all-knowing. This means there is nothing beyond His knowledge or His ability to direct. Hindi na kailangan na yung kanyang kakayang mag-direct. Wala pong makalalampas dyan. Kaya nga sabi nga, nangyari sa atin sa eleksyon, tanggapin po natin ang Panginoon bilang Panginoong tagapagligtas. Ayun, nalagay tayo sa eleksyon na tayo nga po ay naroon na unto salvation. Bakit? At sinasabi ng iba, lahat daw ng Kristiyano, ang tanong na bakit tayo magsimula dito ng pag-aaral, sabi ng pastor sa atin, kung Arminian or Calvinist. Medyo nahihilo ko doon, lupa sa kapila, nahihilo ko doon eh. Bakit nagkaroon ng Arminian? Bakit nagkaroon ng Calvinist? Bakit ginagamit sila ng panahon ng Panginoon yun? Para ma-spread ang kanyang mga salita. Pero, totoo ba yun? Hindi po totoo yun. Meron nga ganun tao. Meron Calvinist na tao. Pero para tayo ay mapasayad nila, wala po katotohanan yun. Bakit? Sila ba yung nagbigay sa atin ng, sabi nga dito, eternal security? Hindi po. Sabi nga, maaaring, sabi nga dito, maaaring kung paniniwalaan nila yung nauna, hindi ko alam. Habang tumatagal kapag ako naniniwala ang Kristiyano ay sa Arminian, naniniwala din ang tao na nagdulos yung kanampalataya at sa bandang huli, mawawala po sa salvation. Pero sa eternal security, sabi nga ay ang Panginoon. Panginoon ang ating tinanggap. Amen. Hindi si Arminian o si Calvin. Sapagkat salvation is by invitation and substitution. Sino ba yung nagkaroon ng pag-impute ng ating kasalanan? Sa Kanya, dinala na yan eh. Siya yung nag-substitute. And salvation is positional. Ipinisisyon tayo ng Panginoon sa mabuting kalagayan. Hindi para mapahamak na. Kaya makita natin salvation is eternal. Sa kalangitan po yun. So makita natin, tanggapin natin ang Panginoon Hesus Kristo, ay makita natin ano yung ikinukontrol niya. Kaya makita natin, adoption as His children. Sabi nga dito, tayo ay in-adopt ng ating Panginoon na hindi karapat-dapat, in-adopt po tayo. Patungo tayo, we are bound to Him. Pero, sa biyaya ng Panginoon, siya po yung Happy Father's Day. siya po yung authority. No? Na dahil tayo sa posisyon na yan, na huwag na po tayo punta pa doon sa impyerno. Sabi pa dito, sabi nga dito, and His unlimited and unfathomable God. Yung kanyang, sabi nga ay walang limitasyon ang kanyang pag-iisip. Hindi natin maarot. Wala tayong kakayang arukin po yan. Isang amazing that we are adopt His children. At ito dito, kung na-adopt po tayo ng Panginoon, doon po magsisimula ng katotohanan na meron nga po tayo dito, sabi nga, peace.
Meron tayong peace, and rest will flow our soul. Ano yung will flow our soul? Meron tayong peace, natural, meron tayong joy. Sino dito ang hindi nakarama ng joy na mula ng tanggapin niya ang ating Panginoon tagapagligtas? Natural. Nung ako tumagat sa Panginoon, tuwa ko. Amen. Meron ng peace. Hindi na ako sabi nga dyan hindi na ako magtatatalo pa sa pupunta ang aking kaluluwa. Because God has the authority. He is the ultimate. So, yun po yung una natin pong sabi nga dito ay paksa o ano, message. God is the ultimate authority. How about, sabi nga dito, kapag po tayo nagbibigay sabi nga po ay soul winning. Pagkatapos mag-soul winning, ano ang binibigay natin sa kanila? Assurance. Tingnan po natin yung assurance. Jeremiah 32:12. And I gave the evidence of the purchase unto Baruch, the son of Neriah, the son of Maaseiah, in the sight of Hanamel, dito, mine's uncle son, and the presence of witnesses that subscribes the book of the purchase before the Jews that sat in the court of the prison. Ito po yung kasaysayan na pagbili ng lupa. Ay tayong lupa. Saan ba tayo galing? Lupa. Consider na tayo po ay lupa. That's why God gave assurance to all the believers that this truth will provide. Bakit? Binili tayo eh. Dati-dati ang ating kaluluwa nga po doon na. Sabi dito, first, if God create everything and complete power over all, then nothing can happen. Wala pong mangyayari na maago pa tayo ng kalaban. Katunayan yan eh. Sabi sa amin ng Biblia, si Satan, tanao, binitibanda tayo eh. Eh sino magtatanggol? Magtatanggol po si Jesus. Siya yung advocate. No? Apart from His direction and permission. So we have the confidence. The assurance, sabi nga sa assurance, meaning sureness, confidence, promise, guarantee. Sa ating makikita yung shortcut to this. Number 2, sabi nga dito, we know from the Bible that He is intimately involved in our personal lives and cares about the detail of its day. Lahat ay nalalaman niya. Siya involved sa ating buhay. Pinangangalagaan po tayo. Kaya nga po sa inyo, alam niya ang lutong po, alam niya ang inyong lutong kayo. Kaya nga, sa third sabi nga dito, Romans 8:28 guarantees that He made something beautiful for His children from every circumstances. Kung tayo man ay mayroong pagsubok, may painful, may wrong, ang Diyos pa rin gumagawa ng magandang pangyayari sa ating buhay. Hindi niya hinahayaan tayo na
na tayo po ay mawalan ng kabuluhan sa ating buhay. The Father protects us in His way. Hindi natin alam kung paano siya ang protect sa atin. Pero alam natin, yung assurance, sabi nga dyan, wala nang dapat pag-ingatan nga ni ikabahala. So yung assurance po natin, sabi nga John 1:12, First Ephesians 1:13, Ephesians 5, John 5:13, First John, ay hindi po yung talaga mawawala. Diba, makita po natin, what's the man's responsibility? In Isaiah 40:31, habang po tayo nabubuhay, Isaiah 40:31, but they wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ano ibig po sabihin nito? Dito, ang pinakamagandang gagawin o dapat maisip ng tao ng mama ng nagpapataya ay habang po tayo nasa lupa pa ay hintayin po natin siya. Kasi kung hindi po kayo maghihintay, sana pupunta ang inyong atensyon. Kailangan ng atensyon po natin ay sabi nga ay magkaroon po tayo ng to focus on the scripture. Marami po sa atin sinakay ngayon na nagpupuklat sa loob sa linggo ng kanyang Biblia. Kailangan para po tayo magkaroon ng atensyon sa ating mga Biblia ay siguro kailangan po magkaroon po kayo ng devotion araw-araw para magbukas po tayo ng Biblia. We need this time to Him. Kasi matatapos ang mga oras na hindi natin binubuksan, we is not spending time for Him. Paano po tayo magsishare? Paano po tayo magbibigay ng testimony sa Kanya? Kailangan po natin ay sabi nga natin magbasa while we wait for Him. Malaman natin kung ano ang pinagagawa sa atin ng Panginoon. Dahil kung hindi, baka magkaroon kayo ng kausap, ang advice pa ng iba na hindi Kristiyano ang inyong pakinggan. At ba ibig sabihin ng to wait? At dito, wait in Hebrew means carry with the idea of hope and expectation. So wait. Magkaroon man lang kayo pag-isip, sabi nga na ni kapatid Padre Ricky, no? Senyor na. Meron siya ngayong, mamaya pa-introduce siya ni Pastor mamaya. Gusto ko sa rapture na. Pero mag-rapture, siyempre, sabi nga, hihintayin niya ang ating Panginoon. Merong iba, sana hindi pa ako hindi pa dumating ng rapture naman. May baliktad. Kasi mag-aasawa pa ako eh.
Magpapamilya pa ako eh. Para baliktad ano? Pero dapat dyan, lahat ng mananampalataya ay maghintay sa pagdating ng Panginoon. Ano pa ang ating dapat abang tayo nandito sa lupa? Abang tayo narito. Sabi nga dyan sa Ephesians 4:30, give not the Holy Spirit. Yes. Sabi nga dyan, when ye are sealed unto the day of redemption. Huwag natin pong bibigyan ng, sabi nga dyan, grade. Huwag natin pigadiin. Baka habang tayo ay nandito ay kung ano ang sinasabi na natin sa Holy Spirit. That's man's responsibility. Sabi pa dito, for God hath not called us unto cleanliness, but unto holiness. So yun po yung dapat maging responsibilidad ng ating bawat sa atin sa Panginoon. Nang pag-aralan ko rin po ang Hebrews 10:25, magiging kaya ang Panginoon? Siguro, sabi niya forsaking the assembly for ourselves together as manner as, sabi po dyan, as some is, but exhorting one another as so much more as you see the day approaching. Siyempre, sabi ng Panginoon, huwag niyo pababayaan ang pagkakatipon. Eh dito sa simbahan, we adore the Father. Pagkatapos, ang Panginoon, we glorify Panginoon. Pagkatapos, pagdadala ng salita, pagpapatuloy ng katotohanan, Holy Spirit. Hindi kaya nagigriba ng Holy Spirit? Kung wala kayo dito, sa church, malinaw naman po bilin na bilin Lagi tayo, huwag natin papabayaan ang pagkakatipon. Tayo ba lahat ay accountable dyan? Yes? Huwag natin papabayaan ang ating pagkakatipon kahit na sa araw ng Miyerkules. Kaya mas maganda po, laging nagbubukas tayo ng ating mga Biblia kung anong dapat gawin doon lang sa attitude natin hindi na ako magsisimba. Hindi ko alam kung anong problema ninyo. Kung ano pa ninyo ang problema bago yung sambahin ang ating Diyos. Yes. Alright. Ay, sabi nga dyan, mayroong requirements ang waiting. Alam niyo ang requirement? Faith in the Lord. Hindi kayo makapaghihintay sa Panginoon kung wala kayong pananampalataya. You cannot please God. Without faith, you cannot please God. Napakahalaga po yung requirement na yun. Ano pa? At pa dito, humility. Aba, hindi ako pugitis, Panginoon. Tatrabaho muna ako ng gusto. Pagpapakayaman muna ako. Mga kapatid, unahin natin ang Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. And His righteousness and all these things shall be added unto you. Wala nang dapat kayong dapat kabahala sa pagyaman nyo. Unahin lang natin ang Panginoon. Hindi naman masama po ang mag-yumaman sinasabi, maraming mayaman dito. Sa sinasabi sa Biblia. Ano pa? Patience. Minsan, kung wala tayong sabi nga tiyaga sa paghihintay, di ba? Minsan dumating sa isang panahon na walang mabiling bigas. Kapag wala nang mabiling bigas, ay pipila tayo. Ay wala, kung meron nga kayo, di kayo pipila, kami na pumipila Tiyaga! May nag-aaway pa dyan. O dito ka, hula ako sa'yo. Eto, sinabihan ko, meron, aalis lang ako, nag-aaway din.
para lang makakuha ng bigas. Kaya yung pagtsatsaga, kailangan po natin yan. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Panginoon na magagawa niyo yung patience, waiting. Magkaroon kayo ng pakumbaba. Dahil kung kayo mataas, hindi nyo maintindihan yung waiting. Yung pagpasensya, hindi nyo maintindihan. Courage. No? Courage. Waiting for the Lord often takes courage, especially when there is a pressure to act. If you're not careful, you may stop listening to the Lord and follow other advices. So, kapag ang tayong yan ay sa pagbabasa ng Biblia ay meron kayong pressure sa buhay, kakusap kayo, mababaling ang kanilang dapat sa Panginoon ang advice, hindi mababaling sa ibang tao. Pag nabaling po yan, ano pa mangyayari? Nakalimutan din natin ito. Ano pa sabi? Waiting for the Lord. True patience. Kasi napakahalaga po ang waiting for the true patience. Tingnan natin po sa First, Second Thessalonians 1:4. So that we ourselves glory in you, in the charge of God, of your patience, in the faith of your persecution and tribulation that you endure. Kaya habang po tayo yung nabubuhay, maraming persecution, maraming endure, mag-endure po tayo, para sabi natin yung faith, ay napakalaga po ang patience sa pag-intay ng pag-asa ng Panginoon. Ituring natin na ating paghihintay ay narito tayo sa church. Bakit church? Ituring din natin ito yung the port. Ito yung muog. Mga kapatid, God told us to wait habang tayo po nandito. Para yung ating kabisihan ay mabalik talaga sa kanyang katuruan. Alam nyo, yan isang kanta nga, for the port. Dati nga dito, oh my comrade, see the signal waiting in the sky. Amen. Reinforced now a feeling, victory is nigh. All the port where I am coming, Jesus signals still. Wait, the answer to heaven by thy grace will lead. Amen. So, wait! Lahat po ng membro dapat wait! Kung dumating ang Panginoon sa gabi ng araw ng linggo at kayo nasa labas, paano yun? Malasa ba yun? Hindi. Kaya po huwag po yung mawawala hanggang gabi ng araw ng linggo. Kung pa dito, kasi pagdating ng hapon, wala na yung kakunti na. Araw ng araw ng Merkules, kakunti na ng konti. Para sa ating konklusyon, tayo nga po ay tinawag ng Diyos para sa mabuting gawa. So, niligtas tayo. Alam niya ang pagkakaligtas mula noon hanggang ngayon. Nagkaroon tayo ng assurance. Nagkaroon po tayo ng He told us to wait. To wait, our life should take up with serving the Lord, no matter what the cost.
Next week na.